Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotion. Sino ang tunay na mga pari? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Hebrews chapter 4 verse 14, King James Version. Sabi po ay, "Seeing then that we have a great high priest that is passed into heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession." Ang topic po ngayong araw is tungkol sa priest. Pag narinig natin ang salitang priest or pari, madalas ang unang papasok sa isip natin ay yung mga nakasultana, nasa simbahan at nag-officiate ng mga misa. Pero alam niyo ba na ang tunay na kahulugan ng priest sa Bible, especially sa Old Testament, ay isang taong itinalaga ng Diyos upang maghandog ng mga sacrifices, prayers at praises para sa mga tao. Siya ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng isang banal na Diyos at makasalanang sangkatauhan. Pero ang amazing part dito, itong role ng priest noon ay hindi lang basta trabaho. It was foreshadowing. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy o nagtuturo sa isang mas dakila, mas tunay at mas kumpletong high priest. Walang iba kundi si Jesus Christ. At ang first teaching is Jesus fulfilled the Old Testament priesthood. Hindi lang basta pinalitan ni Jesus ang lumang priesthood, tinupad at kinumpleto niya ito, at ang lahat ng ginagawa ng mga pari noon mula sa pag-aalay hanggang sa panalangin ay lahat yun ay laraman lamang ng ultimate na gagawin ni Jesus. Ang second teaching is Jesus offered himself as the perfect sacrifice. Habang ang mga pari noon ay nag-aalay ng hayop para sa kasalanan ng mga tao, si Jesus naman inaalay niya yung kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. One time lang niya ito ginawa at sapat na ito para sa lahat ng kasalanan ng mundo. At ang last teaching is Jesus built the spiritual temple, His body. Nung sinabi ni Jesus na destroy this temple and I will raise it again in 3 days. Ang tinutukoy niyang temple dito is yung sarili niya mismo. Hindi natin kailangan pumunta sa physical temple para makalapit sa Diyos, dahil kay Jesus tayo na mismo ang templo ng Holy Spirit. Yun namin po.